Impressive din yung kanyang 98% overall score ng BYD Dolphin sa latest test ng NCAP na meron siyang 5-star rating. Welcome to Go EVhicle, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, update, insightful discussion, and EV reviews. Another BYD ocean-inspired design na naman ang ating pag-uusapan. Beside me, the Dolphin of BYD, a compact electric vehicle. Tara ka EV, pag-usapan natin ang EV na ito. Let's go! The BYD Dolphin is a stylish and practical battery electric hatchback under the Ocean series of electric vehicle of BYD. It is positioned above the BYD Seagull na kakalaunch lang last September sa Ayala Mall, Manila Bay. This electric vehicle has a unique design inspired by dolphins. Kita mo naman yung rounded shape at meron itong mga smooth lines dito sa front and also at the side. Available ito in a body color of pale mauve, urban gray at cream white na ating nire-review. This EV equipped with automatic LED headlights and daytime running lights. It has front camera here and black grille dito sa baba. And at the side, naka-black tone yung ating automatic side mirror with adjustable mirror, and also it has a turning signal. At the tail lamp is LED na rin with a penetrating tail bar. Sa ilalim nito ka EV, meron siyang Build Your Dreams. At syempre, meron itong high LED brake light dito sa kanyang spoiler, at sa baba naman meron siyang badge ng BYD Dolphin and side-to-side reflector. Meron na rin itong 3 rear sensor and camera. Naka 16 inch aluminum alloy wheels with the tire size of 195 by 60. Sa suspension, MacPherson for front and torsion beam naman for rear. Sa powertrain ay naka-AC permanent magnet synchronous motor with a maximum power of 70 kW equivalent to 94 horsepower and 180 Nm of torque, and front wheel drive naman para sa kanyang drivetrain. Sa drive range, meron itong 405 km with a top speed of 130 km per hour. And for the speed or acceleration rate nito ka EV, meron itong 0 to 50 km per hour in only 3.9 seconds. Ang gradability nito is 30%. And sa kanyang battery pack, naka BYD Blade lithium-ion phosphate with a capacity of 44.9 kWh. At isa pang maganda sa BYD Dolphin, you can charge it anywhere, any charging station, because naka Type 2 and CCS2 na itong kanyang charging port. Alinsunod ito sa approved by DOE. Sa DC charging time ito, from 30% to 80% ay 30 minutes. And for AC naman, 0 to 100%, 7 to 8 hours. Naka-battery heated and cooling system na rin ito, at syempre, maganda rito, naka B2L mobile power supply function na rin. Of course, meron siyang free B2L discharge adapter, and another free is 7 kW wall-mounted home charger. At isa pa pala, meron din pala itong free portable charging cable. Are you always stressed about your office printer and always running out of ink? SMRG offering a printer for rent, unlimited ink and no maintenance. Please call our contact number or message us on Facebook page. Thank you. Kaibi, pag-usapan naman natin itong sa loob, yung kanyang interior. Okay, yung kulay nito is blue and brown combination. So, dito sa kanyang upuan ay ganun na rin. Kung nakikita nyo kaibi dito, naka-stitching siya na napakaganda ng kanyang design. Okay, dito mayroon siyang accent ng silver or gray dito sa mga aircon niya. At maganda rin yung mga aircon niya kaibi, no? Paikot siya. So, kahit saang angle, pwede siya. Dito kaibi, naka-plastic materials pa. Hindi siya leather. Mapapansin nyo doon kaibi, meron siyang nakalubog
na design na rin, o kung meron kang gustong ilagay na gamit doon, pwede naman din. So, dito sa gilid, hindi siya leather, pero etong brown ka-EV, hindi siya plastic eh. So, mapapansin mo na meron siyang parang gamusa dito sa kanyang side dito, dahil tinatamaan ng ating tuhod ay naka-leather. Dito ay plastic, but dito sa kanyang armrest naka-leather na rin, no? Sa kanyang steering wheel, naka-leather wrap na rin. Ang ganda rin ng kanyang mga pagka-stitching niya rito. So, nandito yung mga controls para sa ating cluster panel dito. So, nandito rin yung controls para sa ating camera. Ayan, no? Naka 360 view cameras pa rin tayo. So, controls para sa ating cruise control and infotainment. Okay? Mga volumes and all, at pwede kang sumagot ng tawag mula din dito. At naka 3-spoke na rin itong ating steering wheel. At dito sa side ka-EV, meron siyang speaker. Pagdating sa kanyang adjustment para sa ating seats ka-EV, ay naka-manual pa dito sa kanyang driver seat at sa kanyang co-driver. Dito, makikita mo yung adjuster para sa ating side mirror. And yan, you can unlock and lock yung ating mga door. Ka-electronic power window na rin ito. Okay? And of course, ka-EV, dito naman sa ating Sentry console. Bago natin pag-usapan ang ating infotainment, tingnan muna natin dito. So dito ka-EV, meron siyang lagay ng cellphones, kahit dalawa or anything na pwede mong ilagay. Meron siyang compartment din dito na maliit lang. So hindi siya ganun kalakihan, pero pwede kang maglagay dyan ng mga gamit mo. At dito sa baba niya, meron siyang USB Type-A socket. Okay, para sa ating charger, at ito naman para sa connection niya, para dito sa ating infotainment. So, dito mo i-connect yung ating Android Auto. So, meron din siyang 12-volt socket din dito. At sa gabi, mapapansin mo yung kanyang blue lights dito sa ilalim. Meron siyang dalawang cup holder dito sa kanyang gitna, at pwede mong ilagay yung ating susi dyan o yung kanyang remote. So, of course, meron siyang combination ng gray or silver accent din dito. So, pwede kang maglagay din ng cellphone, another cellphone para dito. Okay, oh. Yan, oh. So, dito, ang ganda rin ng kanyang armrest. Napaka-lapad. So, pwede kayong mag-share nung katabi mo. Then, dito rin ka-EV, meron siyang extra space para sa ating bags or kung ano yung gusto mong ilagay. So, na-maximize naman nila itong area ng kanyang Sentry console. At, syempre, ito, napakalapad ng kanyang glove box. And dito sa kanyang visor ay yun, meron na siyang lights and vanity mirror dito. At dito rin sa kabila, okay, merong vanity mirror and lights. So dito yung kanyang touch lamp. Ito ang mga controls na dito ay ito para sa volume. Meron siyang control sa aircon din dito ka-EV and hazard. Ito yung kanyang mode para sa kanyang region. Meron itong region para sa na standard kapag nasa flat area ka or patag na area. At pwede mo itong ilagay sa larger. Ibig sabihin ka-EV kapag lusong ay tamang-tama yung larger para makapag-regen ng mas maraming energy. So ka-EV, meron din siya dito stove field at ito yung kanyang mode para sa kanyang eco tsaka sports. At ito naman yung kanyang gear selector, no, for reverse and drive at yung kanyang park. And dito naman ka-EV yung controls niya rito. Ito yung traction control, ito yung electronic parking brake, and of course, ito yung kanyang auto hold na napakahalaga para sa ating mga driver, lalo na sa traffic dito sa Kamaynilaan. Pag-usapan naman natin ka-EV yung kanyang infotainment panel. Of course, ang pinakagusto ko talaga dito ay nagro-rotate ang kanyang panel. Okay? So dito ka-EV, makikita mo lahat ng kailangan or information about vehicle, about batteries, kung ano yung mga pwede mong i-adjust dyan sa sound system niya. Meron siyang Bluetooth, may music siya rito. Of course, meron na siyang application para sa Waze. So, hindi mo na kailangan mag-install or gumamit ng Google Map. So, eto na. At napakarami mo rin naman makikita rito. Siyempre, yung aircon controls ay meron na rin naman dito sa ating mismong panel. At siyempre, gusto ko rin naman pag-usapan dito sa infotainment yung kanyang camera, di ba? Naka 360 view camera na siya ka-EV. Ano? Mapapansin mo dyan, makikita mo na lahat ng bawat gilid, okay, ng buong sasakyan. So, pwede mo siyang i-3D o kaya naka-transparent view para kita mo yung ilalim mismo ng sasakyan natin. Ang maganda sa mga BYD brand or other EV brand ay pwede mong i-upgrade yung kanyang system via OTA or on-the-air upgrade.
let's say 2024, pwede mong i-upgrade ito by 2025 next year. So para lang siyang cellphone na every year ina-upgrade mo or ina-update mo yung kanyang system. Again, hindi ko nabanggit kanina, available na rin pala dito yung Apple CarPlay. At meron din itong voice command system. Try natin. I'm showing the help menu now. Okay. Hi BYD! Isa pang maganda na features ng BYD, yung karaoke features niya. And meron itong BYD app. Pwede nyo panoorin yung ating video sa ating video section. Hanapin nyo na lang na BYD app, how useful it is. And of course, naka-keyless entry na itong EV na ito. Ito yung kanyang remote at naka-full start and stop button na itong ating EV. Dako naman tayo doon sa likod. Let's go! Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang second row. Okay, pagdating sa space, kita mo naman yung space, kahit tatlong ako, ay kasya dito. I'm 5'6", tsaka medyo chubby-chubby, ay kasyang-kasya dito. Then, yung legroom natin, napakaluwag, kita nyo naman dyan, may two-piece na napakatuwag. At ito yung aking sitting position doon. Imagine, malaki na ako. Ito na yung sitting position doon, pero maluwag dito. Ito, naka-adjust lang siya. So, pagdating sa headroom, yan, hindi naman ako nauuntog. So, meron pa tayong at least one piece, diba? Yan o, medyo komportable din kung dito ka uupo. Then, of course, yun nga, same lang din. Pagdating sa interior, dito sa likod, napakaganda. Combination pa rin siya ng blue and brown. Okay, sa mga upuan niya, same like doon sa ating harapan, yung kanyang design. Meron siyang handle dito, at meron siyang mga bulsa dito sa ating likod ng ating mga upuan sa harap, mas rito, no? At napakahanda na mayroong mga bottle holder sa buong mga pintuan. And of course, may mga speakers na rin sa bawat pintuan. And at the center, meron siyang cup holder at sa ilalim ito, meron siyang USB socket. At dito sa kanyang trunk, meron tayong luggage capacity na 345 liters. At kung kulang pa, you can pull it down 100% itong kanyang second row to become a 1,310 liters capacity. At this side, meron itong LED lights para sa ating ilaw. Guys, pwede nyo ring panoorin yung ating test drive review, yung round trip natin Manila to Pampanga, and yung ating 1 week of EV ownership nitong BYD Dolphin. Panoorin nyo yung ating mga insight pagdating dito sa EV na ito. Very impressive din yung kanyang 98% overall score ng BYD Dolphin sa latest test ng NCAP na meron siyang 5-star rating. Safety and other features na meron ang BYD Dolphin: auto vehicle hold, electronic stability control system, electrical parking brake, brake feedback system, tire pressure monitoring system, electronic anti-theft system, speed sensing automatic locking, hydraulic brake system, traction control system, controlled deceleration for parking brake, electronic brake force distribution, hill start hold control, comfortable stop, and brake override system. Again, bago tayo dumako sa pinaka-exciting part ng video na ito, yung presyo ng BYD Dolphin, nagpapasalamat muna tayo sa BYD Greenfield Mandaluyong sa pagpapahiram nitong ating pong nire-review na Dolphin, no? And of course, special mention kay Sir Miko at kay Ma'am Rochelle sa, yun nga, sila po yung nag-asikaso nitong ating pong nire-review na ito. Okay? By the way, ito na po ating presyo ng BYD Dolphin. Ang presyo po nito ay 1.398 million pesos. So again, you can book your test drive para ma-feel nyo yung napipil namin kung gaano kasarap mag-drive po ng electric vehicle. Okay? By the way, I'm Mart from Go E-Vehicle, your electric vehicle channel. Let's go!